Tatlo silang nagkakasabay sa ating radar ngayong umaga. Ang Typhoon Saudel, na ngayon ay may 175 kilometro bawat oras na hangin at gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Nasa 1,660 kilometro sa silangan Hilagaang Silangan ng Extreme Northern Luzon. Ang dating Tropical Depression Neneng, muling aktibo, ngayon ay nasa 520 kilometro sa hilaga ng Itbayat at gumagalaw patungong Kanlurang Timog Kanluran. Nangangahulugang ito ay gumagalaw muli patungo sa ating Extreme Northern Luzon. At ang Tropical Depression Genary, nasa 1,330 kilometro sa silangan ng Southeastern Luzon, gumagalaw patungong Hilagaang Silangan. Tatlong tropical system sa ating rehiyon ngayong umaga, ika-24 ng Agosto 2026, at ang southwest monsoon ay nagdadala ng scattered rains sa Metro Manila at malawak na bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang ating Western Pacific ay hindi pa nagpapahinga. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Lunes, ika-24 ng Agosto 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming isa sa mga pinakakomprehensibong weather briefings ng buwan ng Agosto, na may tatlong tropical systems na sabay na aktibo sa ating rehiyon. Kasabay ng isang southwest monsoon na patuloy na nagdadala ng malakas na ulan sa Northern at Central Luzon. Simulan natin sa pinakakritikal na impormasyon ngayong umaga. Ang tatlong tropical systems. Una, ang Typhoon Saudel. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang Typhoon Saudel, na may international na designation na 2,618, ay tinatantya ng Pag-asa sa 1,660 kilometro sa silangan Hilagaang Silangan ng Extreme Northern Luzon, nakalagay sa 23. 3 degrees Hilaga, 137.7 degrees Silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 175 kilometro bawat oras at mga gust na umabot sa 215 kilometro bawat oras. Ang 175 kilometro bawat oras na hangin at 215 kilometro bawat oras na gusts ay naglalagay sa Saudel bilang isang napakamalakas na typhoon sa Western Pacific ngayong umaga. Ang Typhoon Saudel ay gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras, isang medyo mabilis na kilusan. Sa kasalukuyang distansyang 1,660 kilometro mula sa ating Extreme Northern Luzon at sa kasalukuyang track nito, ang Saudel ay isang sistema na dapat nating bantayan ng maingat sa mga darating na araw. Ang 215 kilometro bawat oras na gusts ay nagpapakita ng isang bagyo na may potensyal na magdulot ng malawak at seryosong pinsala sa anumang lugar na maaaring direktang matamaan. Ikalawa, ang dating Tropical Depression Neneng, ngayon ay Tropical Depression Genary 2,620. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang dating Neneng, na ngayon ay may sariling international na designation bilang Tropical Depression Genary 2,620, ay tinatantya ng Pag-asa sa 520 kilometro sa hilaga ng Itbayat, Batanes, nakalagay sa 24. 9 degrees Hilaga, 119.4 degrees Silangan. Ang sistema ay gumagalaw patungong Kanlurang Timog Kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 55 kilometro bawat oras at mga gust na umabot sa 70 kilometro bawat oras. Pansinin ang napakakritikal na direksyon ng kilusan ng sistemang ito ngayong umaga. Ang dating Neneng, na lumabas ng ating IA noong nakaraang ilang araw, ay muling gumagalaw patungong Kanlurang Timog Kanluran. Nangangahulugang ito ay gumagalaw muli patungo sa ating Batanes at Extreme Northern Luzon. Sa 520 kilometro pa lamang sa hilaga ng Itbayat at sa kasalukuyang bilis na 15 kilometro bawat oras, ang sistemang ito ay maaaring makapalapit sa ating Extreme Northern Luzon sa loob ng ilang araw. Para sa lahat ng mga residente ng Batanes, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Patuloy na bantayan ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa kilusan ng sistemang ito. Ikatlo, ang Tropical Depression Genary.
Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang Tropical Depression Genary, na may international na designation na 2,619 ay tinatantya ng pag-asa sa 1,330 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon, nakalagay sa 14.1 degrees Hilaga, 136. 6 degrees silangan. Ang sistema ay gumagalaw patungong hilaga-ang silangan sa bilis na 10 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 55 kilometro bawat oras at mga gust na umabot sa 70 kilometro bawat oras. Ang magandang balita para sa Tropical Depression Genary ngayong umaga ay ang kasalukuyang hilaga-ang silangang direksyon ng paggalaw nito. Nangangahulugang ito ay gumagalaw palayo mula sa ating bansa sa kasalukuyan. Ngunit ang sistematikong pagbabago ng track ng mga tropical systems sa Western Pacific ay palaging posible, at ang ating weather monitoring ay patuloy na nagmamasid sa sistemang ito. Ngayon, pag-usapan natin ang domestic weather situation ng ating bansa ngayong umaga. Ang Southwest Monsoon o habagat ay kasalukuyang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon ngayong umaga. Ito ay isang bahagyang pagliit ng coverage mula sa nakaraang ilang araw, ngunit ang habagat ay nananatiling aktibo at nagdadala ng scattered rains sa malawak na bahagi ng Luzon ngayong araw. Para sa Batanes, ang occasional rains ay inaasahan dahil sa Southwest Monsoon. Para sa lahat ng mga residente ng Batanes, ang occasional rains ngayong umaga ay hindi nangangahulugang ligtas na. Kasabay ng bahagyang paglalapit ng dating neneng mula sa Hilaga, ang kondisyon sa inyong lugar ay maaaring magbago sa mga darating na oras. Patuloy na bantayan ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, natitirang Cagayan Valley, Cavite, Batangas, at Rizal. Ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa Southwest Monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa Metro Manila, ang scattered rains at thunderstorms mula sa habagat ay nagdadala ng patuloy na banta ng urban flooding sa mga lugar na kilala bilang madaling mabaha sa ating lungsod. Ang mga lugar tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, Valenzuela, at iba pang mababang lugar sa ating lungsod ay dapat nananatiling nasa mataas na antas ng pagbabantay ngayong araw. Para sa Cordillera Administrative Region, ang scattered rains mula sa habagat ay nagdadala ng patuloy na risk ng landslides sa mga bundok na lugar. Para sa lahat ng mga komunidad sa mga bundok na lugar ng Cordillera, manatiling napakamapagmatsyag ngayong araw. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa northern at western sections ng Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 1.5 hanggang 3.4 metro. Ang 3.4 metro na alon sa northern at western seaboards ng Luzon ay nananatiling isang seryosong kondisyon ng karagatan. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa northern at western seaboards ng Luzon, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Mag-ingat at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayad. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 2.1 metro. Ang manageable na kondisyon ng karagatan sa Visayas at Mindanao ngayong umaga ay nagbibigay aliw sa maraming maritime operators sa timog ng ating bansa. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang mga numero ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagbabago mula sa pinaka-intense na yugto ng habagat surge ng nakaraang maraming araw. Ang pinakamababang temperatura ay 28.1 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga, at ang pinakamataas ay 31.5 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang 28.1 degrees na minimum temperature ngayong umaga ay makabuluhang mas mataas kaysa sa mga minimum temperature na aming naitala sa pinaka-intense na yugto ng habagat surge, na nagpapakita ng bahagyang pag-init ng ating atmosfera sa gabi habang ang habagat ay nagsisimulang mag-moderate. Ang pinakamababang relative humidity ay 66% ngayong alas 2 ng madaling araw,
at ang pinakamataas ay 85% ngayong alas 5 ng umaga. Pansinin ang makabuluhang pagbaba ng maximum humidity mula sa 78% ng ilang araw na nakakaraan patungo sa 85% ngayong umaga. Ito ay isang malinaw na senyals ng bahagyang pagbaba ng moisture content ng ating atmosfera, consistent sa pagliit ng habagat coverage mula sa buong Luzon at Visayas patungo sa Northern at Central Luzon lamang ngayong umaga. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5 at 43 minuto at lulubog ng alas 6 at 14 na minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 3 at 32 minuto ng hapon at lulubog ng alas 2 at 4 na minuto ng madaling araw. Ang illumination ng buwan ngayon ay 87%, malapit nang maging full moon sa mga darating na araw. Ang papalit na full moon ay nagdadala ng mas mataas na tidal activity sa ating mga baybayin sa mga darating na araw, isang karagdagang weather concern para sa ating mga coastal communities. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang ating bansa ngayong umaga ay harapin ang 3 sabay na tropical systems sa ating rehiyon. Ang Typhoon Saudel na may 175 kilometro bawat oras na hangin ay gumagalaw patungong